Yung mga tuta namin mga kaprobinsya, oh. Yan. Nakala namin noon na hindi ito makasurvive. Kasi nung nila ito dito, hindi pa sila kumain. Ginawa namin, pinainom naman ng gatas. Isa yung lalaki, dalawa yung babae sa aming mga tuta. Pero hiningi po ni Boss Bilya yung isa na babae, so ibigay natin sa kanya. Sabi ko po, tsaka na natin ibigay sa kanya pag malakas na kumain. Ito yung ibigay natin kay Boss Bilya kung bumalik sa dito. At ito yung iiwan natin dito. Good boy. Ngayon lang sila nakalabas mula nung dumating sila dito. Sit down. Sit down. Ano ba? Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Nag-alaga na po tayo ng bagong mga tuta mga kaprobinsya kasi si Bonbon medyo matanda na. Pag pumunta kami doon sa baryo, inaapi lang siya ng mga kapwa-aso doon. Ayaw na niyang makipag-away. At hindi namin alam kung hanggang kailan yon si Bonbon. Matanda na si Bonbon. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Sit down. Sit down. Good boy, oh. Sit down, sit down, sit down. Sit down. Good boy. Good girl. Wala pa tayong treats ngayon. Ibili tayo ng treats para sa tuta. Para i-train natin sila kung paano umupo ba. Sit down. Ito yung pinakamalaki sa kaila. Babae. Kakyot sa mga alaga na to. May busal po tayo mga kaprobinsya, oh. Para to sa ating Red Brahman. Pero isukat muna natin kung kasya ba sa kanya. Kung hindi to kasya, i-adjust lang namin. Hindi pa to tinapos. Tingnan natin kung hindi pa tayo mahirapan na isukat yung busal sa kanya. Hindi naman siya mailap. Kailangan na po siya na lagyan ng busal. Kasi 4 na buwan na siya. Tumapit ha. Boy. Sarap dito. Maliit yung mukha niya. Tingnan niyo po mukhang maliit lang mga kaprobinsya. Pero yung kanyang mukha maliit. Good girl. Ayaw magpasukat. Ating baka. Mukha kailangang persahin siya. Good girl. Pwede. Kailangan pa i-adjust. Malaki lang. Kahit matangkad siya pero maliit yung kanyang mukha. Kailangan pang i-adjust yung ating busal. Para sanay po yung baka natin na may tali. Check natin dito mga kaprobinsya. Baka andyan nag-itlog yung mga ginya natin. Kasi palagi po namin sila nakikita dito. Na dito galing yung mga ginya natin. Pero ngayon ando naman sila, oh. Ingay sila doon.
Wala. Baka gusto lang nila dito na magtambay kasi malamig. Nasa ilalim ng langka at saka mga malilagwa. Wala namang itlog. Check natin yung langka natin dito. Kung maganda ba yung itsura si Alin. Baka may mga uuto ba. Wow. Goods mga kaprobinsya. Oh. Isa lang yung bunga niya. Marami itong bunga dati pero nahulog yung iba. Ito yung kanunahang bunga sa ating langka dito na tinanim. Sana mapakinabangan natin ito. Meron din dito. Ito hindi po nabalot ng sako. Pero dun sa itaas, malaki na rin oh. Nabalot po ng sako. Mukhang may sira na. Pag lumaki yan ng konti, tapos binghod pa, gulayin namin yan. Yung isa doon oh, mukhang wala pang diferensya. Ipabalot natin yan ng sako, pero bago natin yan balutin ng sako, isprayhan muna para walang mga insekto na makalapit yung mga ganyan natin. Dati po dito sila nag-itlog sa ilalim ng ating mga marideagwa. Magpatulong tayo sa ating mga kasama para mahanap namin kung saan sila nag-itlog para hindi masayang yung itlog nila. Mahilig sila magtambay sa may sheds mga kaprobinsya. Surtihan lang kung hindi mahanap ng aso yung mga itlog nila. Pero pag unang makahanap yung aso, wala na. Muna siya disadvantage sa ating mga alaga nga Bingala. Kasi asar ang mga itlog. Maganda sana kung katulad sila ng manok. Kasi yung Bingala napakarami pag sila yung mga itlog. Napakaraming itlog yung ilabas nila. Tapos magaling sana sila maglimlim. Hindi lang marunong mag-alaga ng sisyo. May mga time din na dito nag-itlog yung mga Bingala natin dito sa area na to. Tapos nung pinuntahan natin, huli na tayo. Mga eggshells lang yung natira kasi kinain ng aso po. Andito pala yung kalabaw natin na sikwan oh, paluma. Dito nilagay ni Brod nga. So ngayon po mga kaprobinsya, mukhang may pag-asa po tayo na buntis yung ating alagang kalabaw. Kasi hindi po siya naglandi ulit. Or hindi lang namin napansin. Bakiruhan muna natin dito yung ating kalabaw. Kailangan pong bantayan kasi may mga talim na saging. Brod. Kiruhan ako rin, Brod. Ako rin palunang yan, Brod. Ako rin palunang unya. Yung palunangon. Ako sa bakiruhan, are, kailangan sagbot. Wala na, gaulag yung usog sa. Basol. So, ulian siya. Ako yung patanawang, matubok din siya aksyon. Yang tiyan po. Ay, tulo na, binikabulan po na ko yung tiyan. Pag ay, or upa. Nidako yung lawas ha? Yung tiyan? Pasok na abdos ni. Si Jin po sa wapag kaulag usog. Kato si Jin kay wag manabdos to bro Nagi tay bakal rig nagi tay kalabaw pong iayot. Palo.
Palo, Bulgarian. May katapas? Cesar, huwag magka-Cesar, layo kayo. Sali, palo na ulit, buta sa mog. Ano yung balili diya? Ah. Ayaw na po kang burod, Ron. Gap na po ka. Psst. Lah. Okay lang. Walang pili sa pagkain mga kaprobinsya. Klaro kayong baba nga kusog kayo mukha. Pero kailangan po nating bantayan kasi maraming mga kuha dito. Saging. Bisag dulaw karon. Kan anak kay basig nga. Kuhaan ka na. Wala siyang pili sa pagkain kahit anong dahon. Gusto niya sumunod kay Brod. Wala. May ingay naman si Palo. Naglandi si Palo. Wah. Ay. Ayun ang saging. Masaya po tayo ngayon mga kaprobinsya. Tingin natin mukhang mataas yung porsyento sa ating mga alagang kalabaw na napaiay na buntis. Si Jean, lagpas na po sa 21 days mula sa pag-iay sa kanya. Tapos, palagi po natin minonitor. Parang scatter yung kanyang bibig. Parang scatter sa kumain. Pangarap po natin dito na magkaroon ng kalabaw na resulta sa EI. In this year, matupad yung pangarap natin. Pag may pangarap tayo mga kaprobinsya, kailangan natin gawin. Hindi po pwede pag hanggang pangarap lang tayo tapos wala tayong ginagawa. Katulad dati na nangarap tayo ng mga baka na galing sa EI. So yung ginawa natin, pinai-EI natin ng Red Brahman yung mga baka natin. Dito lang natin sa ipasol. Itali. Mukhang walang init dito. Tapos may mga damo pa siya na makain. 2 buwan pa ang nakalipas mula sa pag-iay sa ating kalabaw. So 1 buwan yung hintay natin para magkaroon tayo ng peace of mind. Wala na tayong iba pa na isipin. Dahil natin ito doon para ipakain sa ating mga manok ba. May laman to mga kaprobinsyo. Itong ipakain sa ating mga manok. Yung luba namin dito wala lang tubig, mga 2 araw pa siguro yung wala ulan dito, pero napakainit ng panahon mga kaprobinsya. Tapos tuwing umaga napakalamig, tuwing gabi grabe yung tubig namin dito, parang may ice. Pero tuwing araw sobra ang init, hindi na balanse ba.
Dati po nung mga bata pa kami, pag magpasol kami ng kalabaw o baka, tapos gutom na kami, ito po, kainin namin to. Yan po, kinain po na ating mga pabo. May libangan na sila dyan. Nag-respond na po sa atin mga kaprobinsya yung komprador ng baboy. So mamaalam na po yung mga alaga natin. Siguro bukas or mayang hapon kunin na yung mga baboy natin dito. Pero nakakalungkot lang, napakamura ng presyo. Nakakalungkot isipin ba, umaasa sana tayo sa ating mga baboy na kumita tayo. Kasi Enero at saka Pebrero tumaas yung presyo last year, pero ngayon sobrang mura yung presyo kahit Enero pa. So no choice po tayo, i-dispatcha natin sila, ibenta. Pati yung panglitsunin natin, ito po 8 po ito, 8. Ayan. Nung may nakausap tayo sa bias, sabi niya 160 na daw, tumaas na daw. Pero sabi ko po, hindi na yan bumaba, maghintay muna tayo ng sunod na buwan, baka lalo bang tumaas kahit 200 per kilo lang. Tapos hindi po ganun ang nangyari, instead na tumaas, lalo pang bumaba yung presyo. So napagdesisyon na natin ibenta yung mga baboy kasi palaki na palaki yung katawan nila, tapos palaki na palaki din yung gastos natin pag alagaan pa natin sila. Tapos lalong bumababa yung presyo kung palakin pa natin ng gusto yung mga baboy natin dito. May nag-comment po dati sa ating post sa FB tungkol sa ating mga baboy na karnihin lang daw natin, pero marami po yan mga kaprobinsya. Okay lang siguro sana pag isa lang o dalawa. More than 20 heads yan, sama yung litsunin natin. Pag yun po ang karnihin natin, mahirapan tayo. Mahirapan tayo lalo na pag utang. Kadalasan po pag magkatay tayo ng baboy, utang po yun dito sa amin. Except kung may karinderya tayo na suki or bumili ng karne, kasi maramihan yung ganun. Pero marami din yung nagpagkatay ngayon habang may buyer pa or habang medyo makabawi pa tayo sa ating alaga dyan, dispatcha natin. Tapos yung alagaan natin dyan, yung mga babae, yung mga natira dyan, mag-alaga tayo ng inahin. Pag may anak sila, pag walay natin, pwede ibinta natin agad. Pwede dalhin natin dun sa stockyard. May sasakyan naman tayo, hindi naman tayo mahirapan. At may mga kasamahan naman tayo dito na tumulong sa pagdala natin doon. Tapos kung biik pa lang yung ibinta natin, hindi kami mahirapan sa pagdala. Kayang-kaya naming buhatin yung tig-2 biik bawat isa sa amin. So ganun lang yung kuan natin gagawin. Tapos pwede tayo mag-alaga ng panglitsunin kung tumama sa buwan ng December yung baboy natin. Pero pag hindi, hindi tayo mag-alaga. At yung ating baka na si Martes mga kaprobinsya, malaki na pala siya pag nasa labas. Pinalabas po siya at manang-mana po siya sa kanyang nanay na napakalakas kumain. Tinalo yung isa nating baka dito. Yan. Ayun na yan kumain. Kahit tinurukan na namin ng vitamins. At si Martes, malakas siyang kumain. Mapanapir man o tubo. Mana siya sa kanyang nanay. Yung nanay nga niya, hindi na mayat kahit may anak siya ngayon. Hindi katulad sa ating mga baka dyan na galing sa Batangas. Payat yung mga baka natin dyan. Dahil sa napakalakas siguro dumidi ng kanilang mga anak. Tinalo sila ba? May mga ganun daw. Kahit ano pang gagawin natin. Kahit marami pa yung ibigay natin na pagkain. Basta may nagdidi, mamayat pa rin. Bah. Pero yung nanay ni Martes, si Bitang, kahit may nagdidi, hindi siya masyadong payat. Kahit malakas pa dumidi yung kanyang anak na si Bitas Puti. Si Marimar dati mukhang naglandit na siya sa ganyang edad. Iba lang siguro yung hybrid.
Kasi ito po, si Marites, abulid na to. Hindi po masyadong native yung nanay niya. Tapos si Pugi yung tatay. Mataas na po yung porsyento niya na pagka-Brahman. Nakikita naman natin sa kanyang katawan. Maganda. Yan. Isa to sa ating mga na-produce dito na magandang materialis. Sa ating mga alaga dito. Pag mga anak na lahat yung mga baka natin dyan na buntis, medyo maghintay naman tayo ng matagal bago may mga anak ulit. Kasi sa ngayon, isa pa yung nakastahan, yung baka natin dyan na medyo matapang. Pero unti-unti na siyang tumaba mga kaprobinsya. Nung nawalay na namin yung anak niya, unti-unti na nakarecover yung kanyang katawan. Dati sobrang payat din niya. Bago pa yan nakastahan ni Limer. Yung baka na yan mga kaprobinsya. Yung si Basya na baka natin na native, panakin muna natin na isang bisis, tsaka natin ibinta si Basya. Yung anak niya gawin din natin inahin if 1 yan, tapos pag may iayan ulit if 2 na yung resulta. Pero sa ngayon hindi naman natin kailangan pang mapaiay habang andyan pa si Limer. Tapos yung anak sa ating baka na si Quinay, yun po ang gagawin nating pagkasta back up ni Limer kung lumaki yan. Marami pong nag-comment na mas gwapo pa daw yan compare kay Bitas. Na-upgrade na po sa mga kaprobinsya kasi yung nanay niya galing po sa Batangas. May isa di tayo pulang baka dito. Nakasahan dito ni Limer at makintab na rin yung balahibo niya dahil tumaba na siya. Nandahan na siya tumaba. Pag daw ng tubo yung ibigay namin sa kanya, okay lang sa unang bisis. Pero pag umabot na ng mga ilang araw, apakan lang niya. Yung mga kalabaw namin, 3 yung babae mga kaprobinsya, pero wala pa kaming kumpirmado na buntis. Sakaling mabuti silang lahat ng 3 na kalabaw, napaka ganda siguro kung mag-positive silang 3. Pakabilis lang dumami sa ating mga alaga. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin, oh. Baboy, gulay, bihon, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kaya na. Na nga yung mga pagkwansan, di rin ito problema kanyang mabili. Nanagod sa mura, talang god. Gasto muna. Nalala yung hinawak sa mabuhay. Nakalat ko. Ipupuro mo ito nakita na ugapong god. Hindi ko sa kong testo ng test. Nalilong sa anak ko. Nalilong sa anak ko. Sa mga galaw ko. Balikin na to. Dah, talang mo ka mga nagilo na kita na ako. Nihulong mo ko? Ang hungan ni mo? Gusto mo sa? Ay, gue po biyaw. May mga natay katabang di. Kabangan. Ayusan ba? Pero nung dito tabang ato kay gidalit naman to kay alaslom ng karga. Kinasama. Ya, alas 10 ang kanya hapit na gud alas 10 po may nabot. Đây, nó có này thì mình bán nhau tôi xây xích xích là tôi lấy quạt tôi mới lấy quạt quạt Ay, yung mga unit gamit ya. mai được rồi đi làm mà để có quà mình phải làm này vô cục con đi rồi Asa to ko bro? rồi
Ini kayak gak dari higop. Gak antar baryo yo. Mau ka? Mau. Dia menyarok na budaya ka. Kami magi kan ito. Sila ka bog subde. Ay sa Asa ka anje? Anje. Ano dapat tulisan baru dia? dapat ng bagong ko. Sudah tuloy na. Sudah tuloy na post dito. Ni duty pa kayo ito gabi, Jo? Wala na. Maulit ka. Gak kami yun. Kaya ipukaw ko na sa'yo. Katulog ko lang. Alas 2 eh. Mukaw pa sila pag-man. Alas 4 dito. Eh, may nga. Was lechon. Okay. Huwag nakalimot mo na ito gabi isa. Huwag nakalimot ito pa. Ngamuntan. Taon mo kedua. Ako? Ikaw pre. Limot mo siya. Kalau may kita din enggak kesusupan. Ay kita mo din. Ibalikan dia ano. Ay, ito ito. Balik ako. Ay ang full brood. Ya, umukan na mo kalabaw doon. Yun na kayo. Amok na. Pinasang lang. Lagi tayo magkablima itong inyong itagaglima ito. Amay na ko magdala na ko ni. Mario. Yo. Sakay-sakayan doon. Ano na nga. Ada agad ng kalabaw na guys. Ada agad ng kalabaw. Tiga-agad lang yan. Pangayan dong kaya kinin ko. Trabaho nga. Nagagulang ng edad. Wala ang liyo na. Kasi lubak si Roha. Pag-hiro mo na bro, yun sa nakyan mo. Service. Service ako ng konti. Parang kung muna maggahit kung magbahilag tagsa kung Ayaw. Okay. Ilang. Dua ka to eh. Pabaliyo ko sila. Ngayon mo na lang sinasya man. Edad ng kalabaw yan mo. Ang duha dagwa eh. Mga ito na. Dito eh. Dapat usap mo kay pare mo para mahimong tulo kay tulo mo kuno kading kalabaw sa mag-opa. Ano ko lang. September mo. Nya kay bupalo man to. Yung upat kay kini bupalo dugay mo na po opa. Mga lima ka to. Ano na natutapang Maglabot ka kerte. tuig. Bro, maglabot ka tuig. Yung sa ulo taso unom. At sa ulo nga. Ito na script ito. Katito lang. Buhay mo. Pero sabi. Buhay mo lagay. Kamu ka lang biya kalabaw. Ni, napauli batay tayo atong anong yabaw. Ay, ako gikot dito. Wala no? Lingaw ko sa napirana re. Abot na po. Nagabuhi man yan. Ano ba napirana rin ba yung toro? Karapang yun. Pero wala lang yung kainga. Sige. Ay, wala ino ipon din do, wala na yung PC ba? Nako. Gusto gito. Ako hirang nga ha. Nara, Nagisa na passport. ang video payat. Ikot na ako itong ban. Anong game? Pagkakita, di nila ito muna. Adili lang kalabaw. Ilan rin gidala. Naglawas ah. Marag ibuyan naman na ito.